Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And welcome now to the program, Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us from this hour, alas 8 hanggang alas 10 para sa ating Your Honor, please. Talakayan po ng iba't ibang mga issues na nangyayari po sa ating lipunan, sa ating gobyerno ngayong araw na ito at mga nakalipas na mga araw. Okay? Today is June 25, Friday. Is it thanks God it's Friday? Weekend? Nako, napakabilis talaga ng panahon. But bukas po,
in connection with the death of our former president. Final days na po niya dito sa atin. Tomorrow, June 26, we'll be leaving Ateneo de Manila at about 10 o'clock. Patungo na po sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Doon po nag-aantay ang kanyang nanay at tatay. Okay? So Noy will be joining his parents already sa Manila Memorial Park, kung saan po natin ihahatid sa kanyang huling hantungan bukas. After that, siguro ho magsisimula ng lilitaw ang mga kung ano-anong mga batikos laban sa kanya. But for today, sa awa ng Diyos ay puro kabutihan at kagandahan ang nadidinig po natin sa mga siguro talagang nagmamahal po at kumikilala ng kanyang kadakilaan. That's ni Noynoy Aquino po. Kung isa-summarize po natin ang sinasabi po ng mga well-wishers, no? Especially on his performance. Litaw na litaw po yung servant leader po siya. Kumbaga sa leader, pero hindi po yung nagpapasunod talaga na makapangyarihan. Hindi po. Leader na kumangkalinga sa pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Maglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. That's the leader that Noynoy during his presidency proved to everybody. Kayo ang boss ko. Ayan. Pero nauna ho dyan yung walang wangwang. Ito ho yung, alam niyo mga kabayan, ito po yung gustong-gusto ko sa kanya. Sapagkat dito sa kanyang walang wangwang, pinutol po niya yung pag-aabuso ng mga leaders. Oh, this is, no president, Philippine president has ever done this. Ang lahat po, gusto nila magwangwang sa kalsada pagka dumadaan. Para bagang kung walang wangwang, hindi sila makikilala at hindi sila mapapansin. Not with President Noynoy ho, mga kabayan. Pinagbawal po niya wangwang sa kalsada. Kahit na po ang Pangulo, hindi po pwede magwangwang. Maliban lamang po sa mga ambulansya where there is really a need na magpatunog po sila para makaraan at makarating sa hospital ang kanilang mga dala-dala. Not with the public officials or supposed to be leaders na maglilingkod sa kanilang kapwa. Pinutol po niya itong abuso na ito. He calls it abuse of power. Ito ang nagugustuhan ko talaga sa Pangulong Noynoy Aquino nung siya po ay nabubuhay pa. That is why palagay ko yung ibang mga slogans po niya, yung Daang Matuwid, ay hindi po masyadong nahirapang i-implement sapagkat meron ng puwersa dun sa wangwang issue. Hindi ka na po pwede magyayabang-yabang. Kanya kailangan sumunod ka sa daang matuwid. Para sa ganun, walang korupsyon, walang mahirap. Okay ba sa inyo yun? Okay? So mga kababayan, titignan nun natin ang iba pang mga lumilitaw po na parangal sa ating Pangulong Noynoy Aquino. But let me just retrace pansamantala. Sa inyong recollection, ilan na po bang mga Pangulo na that you have witnessed who have also died after their terms as President of the Republic of the Philippines? Kayo po, meron po ba kayong naaalaala
na namatay after their terms of office. Meron pong Pangulo tayo ngayon, kasalukuyan pong buhay na buhay, pero tapos na rin po ang kanilang mga termino. Sino-sino po ang mga ito? Ayan, kilala ho ninyo, di ba? Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nandyan pa rin. Si Pangulong Erap, nandyan pa rin. Si Pangulong Fidel Valdez Ramos, nandyan pa rin. Mas matatanda ito kaysa kay Ninoy. At ganoon din po sa kanyang ina. Pero nauna po ang mga Aquino. So before that, Mr. Marcos died, pero hindi po sa Pilipinas. Macapagal, Diosdado Macapagal, yan, hindi rin po namatay sa kanyang panunungkulan after his term as President of the Republic of the Philippines. Aatras pa ho, maalaala po ba ninyo yung mga naging presidente ho natin na namatay after their terms of office? Anyway, dito tayo sa mga nandito sa ating bansa pa sa ngayon ho. After Marcos po, dito tayo, yan po ang cut-off po natin. Okay? So immediately after Mr. Marcos, nandyan po si Tita Cory. Di ba? Si Tita Cory po. Ayan. Grabe po ang mga tao na sumama po sa kanyang libing. Naggatid sa kanyang huling hantungan. In the same manner that millions of Filipinos naghatid po sa kanyang huling hantungan kay Senador Benigno Aquino Jr., ang husband ni Tita Cory at tatay ni Noynoy. Ayan. After Cory Aquino po, mga kabayan, wala nang iba eh. Ang sumunod, isa pang Aquino rin eh. And that is already our former president, Noynoy Aquino. He was only 61 years old. 61 taong gulang. At kinuha na po siya ng Lord. Sabi nga po ng kanyang mga kasama po sa paglilingkod bayan when he was president, it was too soon for the president to be invited already in heaven. Pero siguro nga po mga kababayan, maswerte po si Noynoy sapagkat napaghandaan po niya ang kanyang kamatayan. I think he was able to really prepare for his death. Di ba? Not only because he was sick in bed or in the hospital or at home, nagninilay-nilay, pero alam ninyo mga kababayan, napakaswerte ho yung mga ganyang mga tao na mapapaghandaan po ang kanilang kamatayan. Bihira po yung ganyan eh. Yung iba namamatay po sa aksidente. Maaring bago magkaroon ng aksidente, siguro sabi po ng na-aksidente, bukas na lang ako magsimba. Ha? Bukas na lang ako humingi ng kapatawaran. Ayun. Nadali ho, hindi na nakahingi ng kapatawaran. Ano ko bang mangyayari ho dito? Ha? Makakarating po kaya sa langit? Ayun. Even Tita Cory Aquino was also prepared for her death. Kaya napakaswerte ho nila. At maswerte din po ang taong bayan. Alam po ba ninyo mga kababayan sapagkat sa totoo lamang po, ito family Aquino has given so much to the Filipino people na yung bang walang compensation ho sa kanila. Wala silang hinihinging kabayaran. Kinuha po ang kanilang tatay, si Ninoy Aquino ho. Ikinulong, namatay, ayun. Nakita po ba ninyo si Ninoy Aquino nung nakaburol po sa Times Street? Nako, talaga naman po. Ipinasya ng kanyang nanay
Doña Aurora po noon, alam po ninyo mga kabayan, iniutos po ni Doña Aurora na huwag aalisin ang damit ni Ninoy kung saan siya nabaril. Yun. Ayan po ninyo ang kanyang damit. Ang makita ng taong bayan. Yan. That is why sa burol pa lamang po ni Ninoy ho, mga kababayan, milyon na. Libo-libong mga Pilipino ang talagang dumamay sa mga akits. Naipasa po ang paglilingkod bayan sa kanyang wife na hindi po nakahanda. Pero tignan ho ninyo mga kababayan, nagampanan po ni Tita Cory ang dapat po niyang gawin. After that, naikamada po niya ang demokrasya dito sa ating bansa. Nagawa po niya ang ating saligang batas na ngayon po ang ginagamit po natin. Naibalik po sa atin ang ating kalayaan. Okay? Everything that we need as a sovereign country na ibalik ng Pangulong Cory Aquino. Despite the fact na katakot-takot na panliligalig sa kanyang panunungkulan ang inabot po ng ating Pangulong Cory Aquino ng kanyang panahon. Alam po ba ninyo sa mga kudita na launched by Enrile and Honasan, mga kababayan, Noynoy Aquino was a victim here. Nabaril ho yan, pabalik ho sa Malacanang at meron pa yatang bala sa kanyang leeg na hindi po natanggal. Ayan ho. Si Gregorio Honasan ang mga nagpakana ng kudita ng mga panahon na yan. At ang amo niya, si Pangulong Juan Ponce Enrile, na noon po ay Secretary po ng Department of National Defense. Saan pa kayo? Alright, anyway ho. Dumating po ang panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Marami pong bumabati ko sa kanya sapagkat sa itsura pa lamang ho wala nang kagwapuhan Sa buhok pa lamang ho mga kababayan wala nang buhok ito Kaya ang tawag nga po sa kanya kung ano-ano na lang tinatawag sa kanya. But very few then knew what was in the heart of Noynoy Aquino ho mga kabayan. Very few of us knew that our economy was growing. Growing po. Naitatag po niya mga fundamentals sa credit ratings natin sa mga financial institutions. We had a very good rating then during the time of Mr. Aquino. Unemployment nabura po yun. Negosyo tuloy-tuloy po. In other words po mga kaibigan, from the sick man of Asia, naging maganda, robust ang economy ng ating bayan. A resurgent economy. Yan po ang sinasabi ng nakakaalam talaga. Okay? Ito na yung mga ekonomista na po natin. Okay? They are one in saying that the Philippines was a sick man of Asia. But when Noynoy took over as President of the Republic, we had a resurgent economy. Pero hindi lamang ho yun ang importante na napupulot po natin ngayon at ito po ang gusto kong pag-usapan ho natin mga kababayan. What are the traits of a leader talaga? Ano po ba ang gusto nyo na maging leader ho natin sa bansang Pilipinas ngayon? Nakita na ho ninyo ang paglilingkod ni Noynoy Aquino. Hindi kagwapuhan, hindi po, hindi ka kanais-nais ang kanya. Pero paglalakad, alam po ninyo mga kabayan, hindi ka nais-nais ang kanyang paglalakad. Pero why should we look at the person that way? Bakit hindi po natin tignan ang kanyang nasa kaloob-looban, ang kanyang puso, ang kanyang talino? Ito ang I think some people fail to see in President
Noynoy Aquino. But mabuti na lamang po, mas maaga siguro namatay. Ano po mga kababayan? And there is something good in here. Because tayo po na kailangan magpasya. Anong klaseng leader ang gusto natin? Nandiyan na po ang ehemplo na hindi na po makakapagsalita kung hindi taong bayan ang nagsasabi para sa kanya. Ito na siguro ang model ho natin, mga kababayan. Baka ito na nga po ang model ho natin na dapat po natin sundin. Okay? Baka meron pong gustong ipahiwatig na naman po ang pagyao ng isang Aquino ho para sa mga Pilipino. In a span of decades, only 3 Aquinos have gone already, but they served the Philippines so well. And they will always be remembered ho, mga kababayan. Ninoy Aquino, Corazon Aquino, and Benigno Aquino, Noynoy. So sana ho, itong ginagawa ho natin pakikipaglamay po sa pagpanaw po ni Noynoy Aquino, maging sariwa po sana sa atin ang mga paglilingkod ng mga Aquino. Paano sila naglingkod sa taong bayan? Ano po ang mga modelo na po pwede natin mahugot sa kanila para maitaguyod po natin ang kanilang pinagsikapan na mangyari po sa Pilipino. Mas maganda ang buhay. I think Ninoy nagtagumpay po sa kanyang anti-corruption drive. Nagtagumpay po siya. Bihira po ang nagkukurap-kurap dito sa kanyang panunungkulan. No? Kundi, alam po ninyo mga kababayan, I think it was the first of its kind in Philippine history that a president sent to jail 4 na senador at isang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. I think this is the first performance of a sitting president, okay, in the country today. Hindi ko alam kung meron nang nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas, but nobody is talking about this one. Because this is the political will of a sitting president na ipakita po niya sa taong bayan ang tama na pagpaparusa. Tama sapagkat hindi naman po niya pinapatay. Di ba? Idinaan po sa legal na pamamaraan. Dangan nga lamang pagdating sa legal, ayun, may nakakawala. Pero mga kababayan, as president, he did what was necessary then para magkaroon po ng katarungan at masupil po ang korupsyon sa ating bansa. Graft and corruption was filed against Gloria Macapagal Arroyo and she was incarcerated. Graft and corruption plunder, indeed, were filed against Juan Ponce Enrile, Mr. Jingo Estrada, Ramon Revilla. Tatlong mga senador ho ang nadali ho dito. Nadali ho ni Ninoy. Kaya nga lamang po, ito si Mr. Enrile, hindi po nakulong sapagkat hindi ko maintindihan. Ano bang lakas nito? Lakas po ba niya o talagang kahinaan po ng mga nasa Supreme Court? Maybe, ito, hindi tumimo ang kung walang korap, walang mahirap na slogan ng Pangulong Noynoy Aquino ho noon. Baka kumurap po sila, kaya nakawala si Juan Ponce Enrile. I really don't know. Pero mga kababayan, ito ho ang pakatatandaan po ninyo. Yung akala ho ng taong bayan na hindi magagawa ni Noynoy Aquino, nagawa po niya at wala pa pong presidente sa buong kasaysayan ng Pilipinas ang nakagawa.
patunayan sa taong bayan, kaya na isang sitting president na supilin ang korupsyon. Sana ho, magagawa po nitong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ravenna Naya, magandang gabi po, ma'am. Good evening po. Good evening, Your Honor, please. And Miss Universe, magandang gabi po, ma'am Ravenna. Ganon din po kina Joan Soto Mofet. Bumabati ho si ma'am Ravenna sa inyo. Mercedes Ong and Ravenna Naya are watching with you. Good evening po. Mary Marilyn Makasukol Onyate is watching. Good evening. Binabati rin ni Ma'am Ravenna si Miss Lilian Gabriel. Ma'am Lilian, magandang gabi po. Bukas na ho yung programa ni Lilian Gabriel alas 10 hanggang alas 12. Ayan, libreng kaalaman. Ang dami po ninyong mapupulot dyan na aral kay Ma'am Lilian Gabriel. Manood lang po kayo, magtyaga po kayo, sapagkat marami kayong matututunan. Cheryl Kabunda good evening, ma'am. Sabi po ni Ma'am Ravenna Naya. Magandang gabi, sabi ni Ma'am Mercy, Kuya Ben Paipon, na mag-iingat po kayo palagi at ni Madam Lynn, more power po and stay safe. Thank you very much, Ma'am Mercy. Maraming salamat po. Okay? Mix Mendoza Flores, good evening. Sabi ni Ma'am Ravenna, Claro Ronnie is also watching. Good evening, friend Ben. Kumusta po kayo? God bless you. As always, Claro, magandang gabi sa iyo. Ronnie, good evening. We are fine here. Magandang gabi sa iyo. And hopefully, ikaw din. Stay safe always. Classmate Eden Pedralves from Tugigaraw, Cagayan. Magandang gabi po sa mga taga-Tugigaraw. Lalong-lalo na yung mga taga-DSWD po dyan. Nag-iintay na ho yung mga taga-Kalayan ng pagdalaw po niyo sa kanila sapagkat marami nang nagugutom. Okay, ayusin naman po ninyo ang kalagayan ng mga taga-Puro. Okay? DSWD Tugigaraw. Josephine Roquero is watching. Good evening, Ma'am Jo. Good evening. Ricky Tisoy, hi po, pre. Sabi ni Tisoy, good evening, pre. And good evening, mga God's Angels. Annalie A. Candeza, Susana Udin, Lilian Gabriel, at Naya Ravenna. Good evening, sabi ni Ma'am Ravenna. Ganon din po kay Ma'am Janet Marco. Good evening. Janet Marco, Angelica Paz, magandang gabi po at happy weekend, Sir Ben Paipon. Your Honor, please, at Madam Lynn, Miss Universe, more power po sa buong BSCC family. Keep safe and God bless. Salamat po, Ma'am Angelica. Bumabati rin po si Ma'am Josephine Roquero. God first, sabi ni Ma'am Josephine Roquero. Ravenna Naya, mga mahal ko, Lodi ng Bayan, Dondan Quartz, Raf Dinglasan Jr., wala yung isa. Lita Real, good evening po. Good evening. Tyler Dorathem, good evening. Sabi ni Ma'am Ravenna, Patas Balita, Padre, magandang gabi sa iyo. And of course, itong isa, Andy Lauzon. Andy Lauzon, nasa Clark Airfield pa ho. Enjoying his quarantine. My goodness, Itong sinasabi ho natin, mga kababayan. You know what? Wala na. Meron ng bakuna. Kompleto na ho. Nagpa-swab test, negative. Bakit mo pa ikukulong ng 10 araw, 14 na araw po? Bakit ho natakot? Bakit po nagbago ang pasya ng Cebu Province? I think this is ginagawang negosyo ang quarantine. Hindi na nga po makabayad ang ating gobyerno. Sino bang kumikita ho dito? Sino bang kumikita ho dito? Tanungin ho ninyo ang OWA po. Ang laki ng utang sa mga hotel. 300 million plus. Bakit ho? Gusto-gusto nyong
mag-spend ng 14 na araw ang ating mga returning OFWs instead of them enjoying their vacation with their families. E tingnan nun ninyo mga kababayan, itong mga returning OFWs, nag-iisa po sila sa loob ng kwarto for 14 days. Can you imagine that? O, hindi naman po pwedeng magdala ho doon ng kasama. Di ba? Mabuti sana kung every night mayroong kasama, pero hindi po pwede ho eh. Magkakahawaan yan. Pero ang importante ho dito mga kabayan, what is the purpose of them coming back to the Philippines? Is it not to enjoy the company of their families? Bakit ho ninyo pinipigil dito? Bakit hindi po kailangan makauwi sila after swab test, walang virus sa kanilang katawan? Sa 2 or 3 days, okay, pwede na ho siguro makauwi. Hindi na kayo gagastos. And they will be glad to spend for their own transportation back home. Makauwi lamang po na maayos. Pero nangyayari ho mga kabayan, still 14 na araw sa quarantine. Pero ang dami ng utang ang OWA sa mga hotel. Ay, naku talaga. But anyway, Andy Lauzon, magtiis ka dyan, partner, ha? Pero pag kami pagkakataon kang tumakas, tumakas ka na, punta ka dito sa amin. Okay? Areglado. Maraming maghihintay sa iyo dito at maraming nagpapasyal sa iyo. Maraming nagmamahal sa iyo dito sa Pilipinas. Okay? Andy Lauzon, Lilian Gabriel, and Blessed Friday, Tata Ben Paipon, and Miss Universe, more power po sa your honor. Please stay safe and healthy. God bless us all. God first. And, eto mahalaga, Dan Chef po. Ayos Thank you very much. MJ Noville, gandang gabi po, Sir Ben. Gandang gabi din, MJ. Okay? Our deepest sympathy to all family members, RIP, our former president, Noynoy Aquino, sabi ni Ma'am Ravena Naya. Okay. Rofino Pablo, hindi ka na nagko-comment typing, ha? Mr. Pablo, bakit hindi ka na nagko-comment, okay? Alex C. Aquino is watching. Good evening, Padre. Deli Castañeda, De Los Santos, Christopher, Tatay Ben. Sabi ni Chris, dapat baguhin na ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Dapat lahat ng uupo sa pwesto na kakaalyado na lang para magkakasundo. Ang gusto ko sana talaga, yung presidente at vice president, para sa Amerika, one vote na lang yan. The vote for the president is a vote for the vice president. Para hindi na kung halimbawa, meron pong kakandidato pa presidente, at meron siyang vice president, a vote for that president is a vote for the vice president. Hindi na mahirapan pa. Katulad doon ito, meron tayong vice president. Hindi naman po makatulong sa kanyang presidente sapagkat iniitsupera ng presidente. Tama po ba yun? Hindi maganda, di po ba? Tama ka, Chris. There has to be a change here. Okay? Ricky Tisoy, thank you for the services ng mga Aquino. Ayun. Okay? Si parang Ricky Tisoy po yan. Alright. Ano pa yan? Ricky, MJ Novi, Sir Ben, ganito po ang text ng isang agent. Ola agent. O ulul, kung akala mo sa mareraid, kami, tanga-tanga ka. Okay? Hindi kami mareraid kasi bayad namin ang NBI at Wow! Really? Bayad ho nila ang NBI at NPC, Securities and Exchange Commission. Rehistrado din kami. Pag gusto mong reklamo, Tulfo,
Aba, pati si Rafi Tulfo, idadamay ninyo dito. Ha? Ilang beses, may tawa po eh, ilang beses na rin kaming natulfo. Alang nangyari. Kasi hindi ka, ayaw pong hawakan ni Tulfo ang kaso ng mga ola-ola. Okay? Ah, si Tata Ben Paipon lang ang tumutulong yata sa inyo eh. Sir Ben, totoo po bang lahat yan? Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Okay? Pero para malaman nun ninyo kung anong gagawin po ninyo, meron po akong ginawang YouTube, ha? Ah, panoorin po ninyo yun, YouTube channel ni Ben Paipon. Ben Paipon po, ha? Nandun po yung mga advice po natin sa mga OLAP victims. Anong gagawin po ninyo, okay? Pasadahan po ninyo yung ating YouTube na ginawa. Okay? Ha? Aha. De Los Santos Christopher, sa totoo lang, hindi naman tama na puro na lang takutan ang gawin para lang sumunod ang mga mamamayan sa gusto ng isang pangulo. Hindi naman pwede na ikulong mo ang tao na ayaw magpabakuna. Wala naman yan sa saligang batas. Dapat magpasa muna ng isang batas para dito. Ayan, tama ho yun. Pero, it has to conform with the Constitution. Kung it does not conform with the Constitution, basura yan. In other words, kung gusto nilang gusto masunod ni Duterte ang kanyang naisin na ipakulong ang ayaw magpabakuna, baguhin po niya ang saligang batas. Maybe, pwede. Kanya nga lang ho. Babaguhin mo ang saligang batas at a time when you are already nearing your completion term. Malapit ka nang mawala sa mundo ng politika sa Pilipinas. Wag mga kababayan. Ito, alam po ninyo, napakahalaga yung mga napupulot po natin magagandang nagawa ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayaw ko po sanang ma-compare pero alam po ninyo, ito na nanggaling naman sa tao mismo eh. Yung wang-wang na lang. Napakaliwanag ito mga kababayan. Ayaw ni Noynoy Aquino na magyabang. Ayaw ni Noynoy Aquino na ipangalandakan ang kanyang pagiging leader at kayo utusan lang niya. At kayo nasa baba lang ho niya. Ayaw niya yun. Gusto pantay-pantay ho kanya. Pati yung wang-wang, ginagamit ng mga high-ranking officials ng ating gobyerno, pinatanggal ho yun eh. Kasi, naiilang na ho ang taong bayan po eh. Hindi po natatakot, pero nag-iisip ng masama ang taong bayan mismo eh. Sapagkat, yung bang feeling ho nila, sino ba kayo? Kaya lang ho, itong mga public officials natin, sino nga ba sila? Sila po nasa taas. Pero we are glad because we had a president who was able to remind these people that they are supposed to be servants of the people. Hindi po dapat pinagyayabang yan. Kaya itong ating Pangulo po ngayon, I think siguro kung nag-iisip-isip din po siya, re-realize po niya na tama naman siguro si Pinoy. Tama naman po siguro yung mga panuntunan at mga reglamento po ni Pangulong Noynoy Aquino noon na hindi dapat ipagyabang ang posisyon po natin. Wala naman po tayong karapatan eh. Hindi ka naman nailagay dyan kung walang taong bayan eh. A president cannot sit there as president if he was not elected by the Filipino people. And therefore, yung loyalty po niya nasa taong bayan. Yung serbisyo po dapat nasa taong bayan at hindi po pagyayabang. Pwedeng tanggalin ng taong bayan ang ibinigay na kapangyarihan sa iyo. Di ba? Itong tanong ho natin sa ating mga kababayan. Gusto ba ninyo na ang magiging presidente ho natin,
sa habang buhay. Oh, mayabang, nagmumura, oh, at nananakot palagi. Gusto mo ba ninyo yun? Ang nagawang maganda ni Tita Cory, na ibalik po yung kalayaan natin. Na ibalik po ang demokrasya. Yan po ang pinakamagandang nagampanan ni Tita Cory Aquino. We now experience freedom. Meron tayong democratic government. Okay? There is supposed to be social justice. Dapat nandyan na. Kanya nga lamang, hindi na ipatutupad. Nababalik ko tayo sa sistema na there is one-man rule. Merong gustong magiging diktador at meron pong gustong manatili sa pwesto habang buhay. Hindi po pwede sapagkat doon sa saligang batas natin 1987 Constitution, talagang ipinagdiinan ng mga constitutionalists na never again shall we have a dictatorship in our country. Ayan o. Yung mga ginagawa po ng administrasyon na ito, anti-terrorism law and so on and so forth. Nako mga Panginoon, mga kababayan ko po, ito po yung nakakatakot. Nakakatakot talaga po ito. Ha? Sana po pahupain na po nila ang ganitong uri ng paglilingkod bayan sapagkat hindi naman totoo na paglilingkod yan. Okay? Chris, sa totoo lang, hindi naman tama na puro na lang takutan ang gawin. Di ba? Para lang sumunod ang mga mamamayan sa gusto ng isang pangulo. Hindi rin naman pwede na ikulong mo ang tao na ayaw magpabakuna. Wala naman yan sa saligang batas. Dapat magpasa muna ng isang batas para dito. Ayan. Pero nabanggit lang natin na Chris, the law should conform with the saligang batas. Kanya, hindi ko alam kung paano nila gagawin yan. Na hindi po ginagalaw ang ating saligang batas. Okay? Kanya, ang ating Pangulo na pakukulong daw kayo. Huwag ko kayo matakot. Pero, matakot po kayo mga kabayan. Itong bigyan niyo ng pansin. Matakot po kayo kung hindi po kayo magpabakuna. Matakot po kayo kasi madali kayong kapitan ng ng virus na ito. Huwag po kayong matakot kanino man. Matakot po kayo sa virus. Okay? Isipin ho ninyo, lalong-lalo sa mga senior citizens and those with comorbidities, yung bang may sakit po sa katawan na ayaw magpabakuna. Itong dati mga variants, ito yung mga original. Nandyan pa rin po sila. Okay? Pero may bago ho Delta variant. Mas nakakahawa po ito. At mas mabagsik. Okay? Mas mabagsik ito. Pagka dinapuan po kayo dito, baka ma-hospital, ma-ICU po kayo. At kung wala pang gamot talaga, walang gamot kung mahina-hina po ang immune system mo, madadali ka, lalong-lalo na sa mga matatanda, mga senior citizens. So kung meron pang hesitancy po ang ating mga senior citizens, pukawin na muna ninyo yan, mga lolo at lola po namin. Please lamang makinig na po kayo. Makinig po kayo sa tama. Magpabakuna po tayo. Walang namamatay sa bakuna, pero merong namamatay sa COVID. Okay? Sa virus. Merong namamatay sa virus. Huwag po tayong pagpapabaya kung hindi man po kayo madapuan. Okay, halimbawa, nakaligtas po kayo. Okay, mild lang na dumapo po sa inyo. Pero tinapitan kayo ng Delta variant na ito. Alam po ba ninyo? Immediately kung nasa loob po kayo ng bahay, 3 hanggang 6 na tao ang po pwedeng hawaan kaagad ninyo. So, kung 8 kayo sa bahay, nako, the chances are, lahat kayo mahahawa. Lolo, please lang
Wag ko kayong matakot sa bakuna sapagkat walang namamatay sa bakuna. Matakot po kayo sa virus sapagkat marami nang namamatay sa virus. Delia Tenorio Balmores is watching. Eve M. Ramos. Good evening, Sir Ben. Your Honor, please. And Miss Universe. Magandang gabi din po, Ma'am Eve M. Ramos. Delia Tenorio Balmores, good evening po. Okay? Ravenna Naya, Dan Sharing, Your Honor. Ay, thank you very much. Your Honor. Gusto ko yan eh. Your Honor, please. Ricky Tisoy, Chino Rice, ano ba? Yun, sa kalayaan sa diktador. Ano? Siguro mamaya, para ikwan mo nga ng konti, mag-text ka ulit, hindi ko maintindihan. Hindi ko mahalaw yung ibig mong sabihin. Ha? Okay. Hanapin mo si May. Oh. Alright. Cons Paipon is watching. Sino ito? Cons Paipon. Onaydag siya. Good evening. Good evening po, Sir Ben. Liza Alita Real. O nga, bakit ka ba ganun? Asaan ang ating kalayaan kung sa pilitan ang pagpapabakuna? Hindi nga po pwede eh. Really ho, mga kababayan. This is individual human right. Ito ay nasasalig po sa ating Bill of Rights. Okay? Hindi mo pwedeng baguhin yan. Kung ang masisisanti ho dito, okay, tuloy tayo. Nagkaroon ng interruption ho. Interruption sa internet. Hindi naman po pwedeng galawin ito. Babalik tayo sa dati. Pre, sabi ni Tisoy, greet mo anak ko, birthday ngayon. Si Enzo. Enzo, happy birthday to you from Tito Ben. Ayan. Good evening. Ayan, Enzo. Ito'y birthday po niya, anak ni Pareng Ricky Tisoy. Jomay Maymar is now watching. Good evening, Jomay. Okay, natanggap ko na yung mga numbers na dapat ko natin tawagan. Tatawagan ko sa Lunes ang mga numbers na yun. Okay? Tuloy-tuloy po tayo. Okay? Puro interruption na ito yata. Charlie Fry, nakalulungkot na patay na yung tao, binabastos pa rin ng ilang masasamang ugali. Katwiran nila, total binabastos din naman daw ng iba si Duterte. Nagtataka lang ako, paanong lumalabas na binabastos mo ang isang kilalang bastos na talaga? Ganun po ba yun? Pwede ba yun tatabin? Mukhang hindi po pwede. Pero ipagdasal ho natin itong mga nambabastos. Ito ho, alam po ba ninyo mga kababayan, Dutertans ito eh. Attorney Larry Gadon. Ito, parte ho ng, ewan ko kung tao ito ni Mr. Duterte, Pangulong Duterte, pero nagpakalat ito ng mali eh. Alam po ba ninyo, meron yata silang programa sa isang himpilan ng radyo. Meron pong mga kasama po ito. At meron pong binanggit po dito ni Attorney Larry Gadon na ikinagalit po ng mga nasa kampo ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Mantakin po ba naman ninyo mga kapatid, mga kabayan ko, itong si Attorney Larry Gadon, sinasabi po niya sa kanyang radio program na itong si Noynoy Aquino, dating Pangulo natin, ay namatay po
na may HIV positive. Saan po niya napulot ho ito? Mr. Larry Gadon. Mr. Sir Larry Gadon. Walang karespeto ito. And you do not deserve the respect of your colleagues in the industry kung ganyan ka rin lang. No? Hindi ko maintindihan. Abogado ka naman. Alam mo yung fake news. Alam mo yung paninira. Kung hindi mo matanggap na naging Pangulo ng Pilipinas, ito si Noy Aquino, kahit minsan po sana, sa kanyang kamatayan, tumahimik ka lang. O gods! Huwag kang magkakalat ng hindi tama. Oh? Nakawalang yan na po ito mga kababayan. Saan niya napulot yun? Ha? Ipangangalandakan mo sa... dapat si Santehino ito eh. Sa DWIC ho, mga kababayan. Sino bang may-ari ng DWIC? Ayun ako talaga naman. Mr. Larry Gadon, Attorney Larry Gadon, antayin mo sapagkat meron ng mga nagbabalak na dalhin ang kasong ito sa Integrated Bar of the Philippines for your disbarment. Hindi po maganda ang ginawa po ninyo. Ipangalandakan na si Noynoy Aquino ay may HIV kaya namatay sa sakit na ito. Kami nga po dito eh. Hindi po kami makapagsabi kung ano ang dahilan ng kanyang kamatayan hanggat hindi po namin nakukuha ang official statement from the hospital or from his immediate family because that is the protocol. Yun ang batas sa pamamahayag. Pero ikaw, anong ginawa mo? Naninira ka eh. Hindi ka dapat tawaging attorney eh. Ginagago mo ang profesyon ng mga mamamahayag. Sabagay, hindi ka naman talaga mamamahayag eh. Pero bakit ka pa nagro-broadcast kung hindi mo alam ang ginagawa mo? O baka naman sinasadya mo. Dahil gusto mo lang makalamang. Patay na ho yung ginagago mo eh. Sana ho mga kababayan, kung sino man po ang nagbabalak na isumbong ito sa Integrated Bar of the Philippines, gawin na po ninyo sa lalong madaling panahon para matauhan na at ma-disbar itong ogags na ito. There is a call for the disbarment of Attorney Larry Gadon because of his claim that Noy Aquino died of HIV. At meron pong kumakalat din ho ngayon, mga kababayan, na namatay daw po si Noynoy sa COVID. Paano maging namatay sa COVID ito eh? Ang dami pong tao sa ospital. Ang daming tao sa ospital. Maliwanag po na kahit sa oras po ng pamimighati, pagdadalamhati ng pamilya, meron talaga tinatawag ni Charlie Fry na ogags talaga, mga kababayan. Naninira. Ano ba naman, pwede ba tayo, magtika naman ho tayo sa paninira? Patay na ho yung mama eh. Attorney Larry Gadon. Wala na talagang karespeto ang Pilipino sa iyo. Sana ho, tuluyan ka ng mga matitino, madisbar ka, matanggal ang pagiging abogado mo para hindi maabuso ang iyong profesyon. Okay? Ayos po.
Dionisio Porras, good evening po, Sir Ben Paipon. At sa lahat ng kapanalig ng Your Honor, please. Thank you very much, Mr. Dionisio Porras. Thank you very much. Los Unidos Joventeos, magandang gabi po. Good evening. Good evening po, Cabin, and to all viewers of Your Honor. God bless. Salamat po. Magandang gabi po. Sammy Gabot is watching. Sammy, ano bang masasabi mo dito? O gags talaga ito, si Larry Gadon. Kilala mo ito, di ba? Barkada mo yata, pre. Melito Rodelio Militante is watching. Good evening, Mel. Lita Real. Nawala, tatabin. Oo nga, nawala po ako. Saglit lang. Nabalik na naman. Lita Real, thank you very much. Pagka nawawala si Tata Ben, hanapin ninyo. Hanapin ninyo. Ano ito? Ricky Tisoy, Chino, Rice. Ano ito? Rice. Ano maging papel sa Pilipinas? Hindi ko pa alam ito, ha? Chomay Maymar, maraming salamat po, Sir Ben. Charlie Fry, abogagong chismosa, yang si Gadon. Bading yata yan eh. hindi ako, ang paniwala ni Charlie Bading. Bakit to? Pagka Bading, chismoso? Ha? Chismoso? Ganun po ba yun? Hindi ko alam yun, ha? Pero, abogagong chismosa, yang sigad, hindi ko maintindihan. Why should he make false statements? Especially, dating Pangulo ito. Kinakailangan, irespeto naman nun natin. Irespeto naman nun natin. Yung mga taong ayaw rumispeto sa mga yumauna, talagang walang respeto sa buhay po yun. Dapat hindi na rin po sila respetuhin. Kaya, tama lamang ho yun, abogago. Bagsik kaagapay ng bayan. Hindi ugaling Pilipino yan. Kasi ang ugaling Pilipino, marunong makiramay at hindi naninira sa kapwa. Yan na ho. Pero si Atty. Gadon, hindi ko maintindihan po mga kababayan ho eh. Anong nasa isip po nito nung sinabi niyang HIV namatay itong si Noy Aquino? Sino-sino po ba yung mga nagkakasakit ng HIV? Baka si Larry Gadon ho, meron din po ito kaya alam niya. Pero ako hindi ko alam eh. Baka si Larry Gadon, meron din pong HIV. Larry, at wag na, hindi na natin tatawagin ito. Wala namang kagalang-galang yan. Mokong na yan eh. Larry Gadon, ikaw ba talaga may HIV ka din? Ikaw ang nakakaalam ng HIV, so you must have it. Ayun na ako talaga. Tama ka dyan, bagsik kaagapay ng bayan. Hindi ugaling Pilipino ang manira ho. Pagka nagdadalampati pa at talaga. Sheila Tiangki is watching. Good evening. Bastos din yan. Ang bungangan niya, Sir Ben. Talaga. Ang lakas ng loob po niya sapagkat nakakabit ho siya eh. Sa isa pang walang alam kundi manira. Walang alam kundi manakot. Pero pagka nakatagpo naman ng katapat, tiklop tuhod naman eh. Parang aso na natakot yung nakakulip-kip sa dalawang paa ang kanyang buntot. Pagkatapos dahan-dahan na paalis. Hindi po ganyan ang Pilipino. Hindi ganyan na matapang. Matapang at all times. Hindi katulad nung nakatagpo ka ng katapat mo itiklop ka din. Nako o kaya magbabago ang kaisipan mo. Ay nako talaga naman. Armando Badi Badillo.
Magandang gabi, partner. Good evening. Watching. Chino Roses. Si Chino Roses. Sandali, ha? Chino Roses, ano maging papel sa Pilipinas? Chino Roses. Ay, wala na ho si Chino Roses, padre. Di ba? Pero during the time of Ninoy, nung namatay po si Ninoy, Chino Roses was one of those who were almost every day in the streets. Oh? At nakikita kami sa lansangan nito. Oh? Chino Roses. Ito po'y jarista din. And talagang matuwid po ang daan ho nito eh. Matuwid ang daan. Kanya we emulate them eh. Tinutularan po ng taong bayan ang kanilang mga ehemplo. Maluwag sa kalooban po nila ang maglingkod sa taong bayan at ipinaglalaban po ang kalayaan, ipinaglalaban po ang demokrasya. Yan po si Mr. Chino Roses. Nung araw, nakilala ko po yan on a very close distance. Amado Badillo is watching. Good evening, Padre. Ayan, si Chino Roses. Okay, thank you very much, Padre, for correcting. Sandali lang, oh. Five minutes. Makalipas po ang, alas 9 na, no? Ang bilis ng oras po natin. Babalikan ho natin yung mga sinasabi po ng mga nakikiramay sa pagpanaw ng ating former president si Pinoy. No? Pero bago niyan, mga kabayan, saglit lamang ho kasi alam po ninyo, meron pa tayong Bayanihan 2. Oh, Bayanihan 2. Ito po yung 165 billion pesos na inilaan ng Kongreso para paggastusin dito sa pandemic ho natin. Nagkaroon po ng hearing ang Senado at lumabas po doon na merong pang natitira sa mga pondo. From the 165 billion, merong pang 60 or 61 billion na natitira. Yun unprogrammed. Ang problema po dito, mga kabayan, lately, binanggit po ng pamahalaan natin 18 billion na lang nito. Hindi ko na rin po maintindihan yan saan napunta yung iba. At what is more alarming ho, magtatapos na po ang bisa ng Bayanihan 2 as a law nitong June 30 ho, which is 5 days, 10 days from now. Okay? Natatapos na po ang bisa ho nito. And after that, babalik po sa Treasury. At hindi na po natin magagalaw po ito unless reappropriated. So makikita ho ninyo, nandyan na po yung pera, dapat gamitin na po natin sapagkat kailangan naman talaga ho eh. Hindi po sa pambili ng bakuna sapagkat meron ng nakalano dyan. May mga inutang na ho tayo eh. Pero other purposes, like ayuda for the people, ang dami nang nagugutom po eh. Yung mga nasa transportasyon, ang gusto kong tutukan ho natin, yung mga jeepney drivers na hindi pa po makakapasada, marami pa po sila na hindi po nakakapasada. Kung nakakapasada naman, kaunti-kunti pa lamang. So marami po sa mga drivers natin ang walang trabaho pa rin. Sapagkat ayaw naman pong pakawalan ng gobyerno natin. Ayaw eh. Ayaw naman po magbigay ng ayuda. Ano ba naman ito? Oh, ayaw magbigay ng ayuda. Saan po tayo lulugar?
may pera po para sa ayuda. Ayaw naman pong ibigay. Natatakot nga ho ako mga kabayan. Baka mamaya itong mga perang ito lalabas ho pagdating na ho ng kampanyahan ho. Ito darating na eleksyon. Tako yun. Ibibigay ho ng mga ito. Ang laki ho ng ibibigay ho nila. O abangan ho ninyo mga kababayan. Ha? Diyos ko po. Bilyon-bilyon po ang kanilang pondo para matiyak na sila po ay mananalo. Pero mga kababayan, matuto na ho tayo ha. Alam na po natin ang dapat ho natin gawin. Sa tama lamang ho tayo ha. Sa tama lamang po tayo. Mantakin ho ninyo. Ang laki po ng pera na hindi po pinakakawalan ng administrasyong ito in terms of ayuda. Bayanihan to, napakalaking pera po dyan. Pero bakit? Kakapirangkot lamang po ang inaubos po nila dito. Meron pang Bayanihan 3. Mas malaki po ito. Mas malaki po ito, mga kababayan. Pero bakit po nila binibitin? Tingnan mo ninyo. Nasa recess po ang mga congressmen natin at mga senador. Hindi nila magalaw-galaw. Nobody is offering for a special session to work on this already. Not even the president, who is supposed to be the one na magpapatawag ng special session kung inaakala po niya na napakahalaga ang magkaroon tayo ng pondo para sa pandemya. Pero sa tingin mo siguro niya hindi na natin kailangan. Kailangan po ba ninyo mga kababayan? Ha? Kailangan po ba ninyo? Mel, kailangan mo pa ba ang pondo? Di ba? Tuwan-tuwa ka na at may pandemic tayo. Ay, nako talaga naman, Nakakalungkot po mga kababayan sapagkat etong nangyayari po sa atin. Hindi naman po dapat ganito ang kahirap ng buhay ho natin kung talagang may nagmamalasakit na leader. Kaya dito po, namimiss po ng taong bayan, yung mga katulad nila, Noynoy Aquino. Because kahit papaano kahit hindi sumasagot sa mga batikos nagsisikap po na makatulong. Hindi katulad po ngayon siguro, puro pagpapanggap na lamang ho ito ito. Ravenna Mercedes Ong is watching. Good evening, ma'am. Ravenna Naya. Ganon din po si Bagsik, kaagapay ng bayan. Mapanaw na yung tao. Pumanaw na yung tao. Respeto sa mga namayapa po. At may naiyambag din naman sa ating bansa. Ang dating Pangulong Noynoy Aquino III, bakit sino ang umupo sa bansa natin na walang ginawang mali? Tama lang naman po yun. Pero alam ninyo, depende ho sa mali talaga. Kasi kung talagang maling-mali, medyo mahirap magpatawad. Ano po? Pero yung mga sinasabing pagkakamali ni Noynoy Aquino, I think this will be masasagot po ito sa lalo madaling panahon because I too am talaga nagtatanong din po ako. Okay. So, wag po kayong mag-alala. Magkakaroon po tayo. Katulad po ng Mama Sapano, hindi ko alam kung talaga ano po ang naging order dyan. But I cannot blame entirely the former president. Okay? Okay na yan. Okay. Okay. Okay, hindi ugaling Pilipino yan. Si Bagsik, Sheila, okay. Bastos din yan. Ang bungangan yan, Sir Ben. Okay. So, anyway, pumanaw na yung tao, respeto sa mga namayapa at naiambag din naman sa ating bansa. Okay? Ang akin lamang ho dito mga kabayan, hayaan muna natin na magkalamhati at
patapusin ho natin. Ito 10 araw na ibinigay ng ating Pangulo para maramdaman ho natin yung pagpanaw ni Pangulong Noynoy. Ha? Saka na lang mo tayo magpatikusan at magkumparahan. Ha? Kailangan ho dito siguro comparison of how people spend their time serving the people. Kayo ho, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nanonood sa atin ngayon, mga opisyalis ng ating gobyerno. I know there are some of our government officials watching this program. Sana ho, magpakatotoo na ho tayo. Hindi tayo umuusad hindi tayo umuunlad Tanong ko po, bakit tayo hindi umuunlad? Ang tatalino ho natin. Ang gagaling ng mga Pilipinong magtrabaho. May pera naman ho tayo. Bakit hindi tayo umuunlad? Tanungin nga natin kay Mel Rodelio Militante. Kahit ano pa ang sanhi ng kamatayan ng isang tao, wala na tayong pakialam doon. Lahat tayo may kanya-kanyang sanhi ng kamatayan. Respeto lang. Bubuti pa ang grade 1 kahit papaano marunong rumispeto. Alam mo, Mel, etong mga katulad po ni Larry Gadon, mali masama yung kanyang ginawa. Because hindi po bobo ito Hindi bobo, edukado ito Kahit hindi po siya mamamahayag, alam niya na ang mamatay sa HIV, may ibig sabihin yan. Hindi pangkaraniwang sakit yan. Okay? Kaya gusto lamang niyang yurakan ang pagkatao ni Pangulong Noynoy Aquino. Napakasama po ang kaisipan ni Ginoong Larry Gadon. Alam niyang hindi po namatay sa HIV, pero sinasabi po niya, anong ibig sabihin niyan? May pinatutungkulan po si Larry Gadon. Napakasamang tao ito. Mabuti sana kung yung bang hindi nag-aral. Pero may pinag-aralan ito May pinag-aralan po Alam po niya kung mamatay ka sa HIV, may pinagdaanan ka Hayop talaga ito, mga kababayan. No respect for the dead, no respect for the former president. No respect sa yung istasyon ng radyo kung saan siya nagbo-broadcast. Hindi ko alam kung bakit hindi naman po sinisisante o hindi man lang to call his attention sa bagay na ito sapagkat mali to the profession. Masama po ang ginawa po niya. Lalong-lalo sa mga abogado. Dapat magalit po yung mga abogado sapagkat nagkakalat si Atty. Gadon ng maling balita. As a lawyer, my goodness, hindi po maganda ito, mga kababayan. Kaya, Mel, tama ka dyan. Dapat may respeto naman. Okay? Ravenna Naya, yes, still watching with my staff sa Route 88 Grill and Bar sa Iloilo. Nandyan po ba si Ma'am Ravenna? O meron na po bang mga customers dyan, Ma'am Ravenna? Okay, good evening. Ricky Tisoy is watching. Lillian Gabriel, ganon din po. Patsy, walang na pagtanggol ang sarili pre. Ganon. Wala nang magtanggol sa sarili pre. Ganon, Alright. Sobrang baba ng moralidad ng mga Pilipino ngayon, tatabin, sabi ni Charlie Fry. Kinikilabutan ako sa totoo lang. Parang gusto kong mahiya na ako ay Pilipino sa mga ganitong pag-uugali. Nakakapanglumo. Oo nga. Pero alam ninyo mga kababayan, yung mga ganitong disrespect ay nanggagaling po sa iilang tao lamang ho. Mas marami po sa mga Pilipino ang may respeto sa isa't isa.
Diyan po tayo dapat, we should be very glad about this one, no? Mas marami po ang matitino pa rin. Sana ho, magpakatino tayo talaga. Ah, kung hindi po tayo matino, magpakatino na tayo para umusad naman po ang ating bansa. Ako talaga naman. Oh. Kaya Charlie, medyo don't be depressed. Huwag kang ma-stress masyado. But tama lamang na sabihin po natin at ihayag ang mga damdaming katulad nito and let us expose bad things that happen in our society. Okay? Okay. Ayos na yan. Charlie, minsan, yan. Sinubukan ni Pinoy bumili ng isang second-hand na Porsche luxury car worth a few million pesos mula sa sarili niyang bulsa. Pero inulan siya ng batikos ng mga kritiko kaya napilitan siyang ibenta na lang ulit ito. Simpleng kaligayahan ng isang binata na may kakayahang bumili na ipagkait pa sa kanya dahil siya ay presidente. Masagwa daw tignan dahil maraming kababayan natin ang naghihirap. September 2020, bumili ng gobyerno ng isang private jet worth 2 billion pesos sa kalagitnaan ng pandemya gamit ang pera ng bayan para maggamit ng mga tao sa pamahalaan at gumaan ang kanilang pagbibiyahe. Palakpakan ang lahat. Wow na talaga, no? Walang iya talaga, no, ha? Ang pagkakaiba. Pero, alam niyo tanda ito, tanda niyo ito mga kababayan. Kamakailan lang, dito sa Bureau of Customs, when I was there, that was also the time na kinakatay po ang Porsche at mga Ferrari sports cars dyan sa Bureau of Customs. Anong dahilan, ho? Yung bang kinakatay, yun talagang sinisira, ho. Mga bago ito, ha? Smuggled daw, ho. Smuggled. Anong klase ito, mga kababayan? Because it's smuggled, sisirain mo na. Eh, yan ang pananaw ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Para sa akin, ho, bakit hindi mo hanapin yung smuggler? At yan ang sirain mo. Hindi yung sasakyan. Hindi po nakapunta sa Pilipinas ang sasakyan by itself. Alam niya, somebody must have brought it here. Kaya nga na-smuggle po eh. So hindi po yung sasakyan ang smuggler. Meron pong ibang smuggler. Yan ang dapat hanapin. At yun, parusahan. Pero nakakawala ho sila ho eh. Ito mga kartel-kartel ng bigas. Yung mga nag-i-importa ng kung ano-anong mga goods dito sa Pilipinas. Ito yung mga ini-smuggle ho, mga kababayan. Alam ng Pangulo yan. Sino-sino itong mga ito. Pero bakit walang nahuhuli? Yung droga ho, dumadami po. Milyon-milyon ang nakukumpiska daw po araw-araw sa ginawa ng Diyos. Nasaan yung drug lord? Oh? Nasaan yung drug lord? Ayun ho, mga kababayan. Anong klase ito, mga kababayan? Nasaan yung drug lord? Nasaan yung smuggler po? Bakit sinira po yung Porsche? Nagreklamo po sila nung bumili si Noynoy ng sarili niyang pera yan. Pero naintindihan ko, at the time na talagang hirap naman ang bansa natin, wag ka na magpakita ng karangyaan. Makisama ka na lang. Kaya yun naman ang ginawa po ni Noynoy. Ha?
gusto niya sanang maranasan ho ang sumakay po sa isang sports car na talagang mamahalin. Pero nakita po ng kanyang kritiko na, "Uy, ang taong bayan na naghihirap, bakit diyan ka sumasakay?" Okay lang po yun. Pero yung sirain mo yung smuggled car, oh, at pakakawalan mo yung smuggler, hindi yata ako makapayag dyan. Pag ibenta mo yung Porsche, ibenta mo, ayan mo sila. Total, nandito na yan eh. Ipakinabangan mo. Yung pera na nanggagaling po sa halaga ng Porsche na yan, ibigay mo sa taong bayan na naghihirap. Okay gumawa ka ng proyekto na kapakipakinabang sa taong bayan. Masisiyahan pa po si Mr. Ben Paipon ho. Pero, at the end of the day, kailangan hulihin po ninyo yung smuggler. Hindi ba ninyo kilala? Ang dami pong na-smuggled goods ngayon lumalabas sa Bureau of Customs. Sa ngayon mga kababayan, akala ba ninyo wala nang smuggling? Magugulat po kayo mga kababayan. Tingnan ninyo ang gawa ng mga nasa loob ng Bureau of Customs. Simple lang Pakakawalan nila ng smuggled goods. Okay? Alam po nila kung kanino bodega dadalhin yun. Siguro mga 10 mga container vans yun. Pakakawalan nila. After a while mga kababayan, nandyan na po yung mga BOC, maghuhuli daw po ng mga nakalabas po sa Bureau of Customs na mga smuggled goods. Kukunin po nila yung isang container, iiwanan nila ng siyam na container. Mga loko-loko talaga mga kababayan di ba nyo nakikita? Yung shipment, nandyan po sa Bureau of Customs. Lahat ng uri ng pagsusuri sa laman ng container, nandyan po sa Bureau of Customs. Lahat ng tauhan po ng Bureau of Customs, nandyan po. Susuriin po nila, titignan ko ano ang laman. Meron bang makakalabas na hindi po magbabayad ng duties and taxes? Kung talagang seseryosohin po ng Bureau of Customs ang kanilang trabaho, wala makakalusot po dyan. Pero bakit ang daming nakakalusot to? Pagkatapos, taga-Bureau of Customs, maghuhuli sa labas ng Bureau of Customs, animal, mga kababayan. Animal talaga. Hindi ko maintindihan bakit ganito. But this happens only during this regime of Mr. Duterte mga kababayan. Kasi, alam po ba ninyo, mga general ang nandyan po sa Bureau of Customs. Alam po niyo yung sabi ng mga old-timers dyan sa Bureau of Customs, tatabin, walang hiya talaga ang buhay natin dito sa Bureau of Customs. Puro mga general lang nandito. Paano ka makakapalag? Hayop talaga mga kababayan. Ayan nangyayari po dito sa ating bansa. Ayan ako talaga. Huwag ka na mag-alala, Charlie. Walang katinuan itong gobyerno natin talaga mga kababayan. Mel Rodelio Militante, sana wag mangyari sa kanya o sa mga kamag-anak niya ang ginagawa niya sa kapwa niya. Alalahanin natin, nasa tabi-tabi lang si karma. Walang masamang pumapasok sa katawan ng isang tao kundi lumalabas sa kanyang bibig. Mel, you are correct. Yan, talagang may karma ito si Gadon. Alam po niya na masama ang kanyang ginagawa He knows that what he was doing was bad. He was using a platform. Radio station ito, mga kababayan. DWIZ. Nagtataka po ako, bakit hindi po siya, why did they not call his attention to this? Malaking kasalanan ito sa pamamahayag
I call upon the management of the DWIC, oh, radio station. Hindi po tama ang ginawa ni Larry Gadon. I do not know the time when he said that, but nanggaling po sa kanya eh. HIV daw po ang kinamatay ni Noynoy Aquino. What is the purpose for doing this? Ano ang pakay ho ni Mr. Gadon para sabihin na namatay po si Noynoy sa HIV? Nag-research po ba siya? Nagtanong po ba siya? Eh yung mga malalaking istasyon nga po, they cannot make any announcement of the cause of the death of Noynoy Aquino sapagkat they were waiting for the official statement from the hospital or from the immediate family. Pero dito sa Gadon, mga kaibigan, nako, namatay si HIV. Anong ibig sabihin po ni Gadon sa ganong mga pahayag? Naninira po siya ng kapurihan ng tao. That is the only reason he was saying that. Naninira po siya. Tama po ba ito? Tama po ba ito, mga kababayan? Ayop talaga ho. Okay? Ravenna Naya, wala, very quiet masyado. We are closing soon. Umuulan. Wala ng customer. Ay, talaga naman si ma'am. Aha. Naku, kung nandyan lang po ako ang customer ho niyo dyan. Pero ngayon po, wala na eh. Wala na si Tata Ben. Mahina na. Mahina na. Charlie Fry. Pero ang mga shabu na nahuhuli worth billions, hindi maitapon o sunugin. Nire-recycle ng mga ninja cups. This is the truth eh. Ilan ang lumabas dyan sa Bureau of Customs? Mga shabuho. Kunwari may sunog, may sinusunog. Pero hindi naman lahat sinusunog. Kasi inire-reserva po nila yung kalakang bahagi nito para sa kanilang mga ninja cups. Eh sino naman itong mga ninja cups po, mga kababayan? Meron din po silang mga patron. Kaya Duterte will never be successful sa kanyang kampanya laban sa droga. Because he refuses to do what is right. Mga kababayan, iba naman ang ginagawa po niya. Pinapatay po niya mga tao na inosente. Mga biktima po ng illegal drugs. Biktima po sila eh. Naguyo lamang po silang gumamit ng droga eh. Yung mga iba naman na namamatay, patingi-tingi ho ang kanilang hanap buhay po. Ito ang nasasakripisyo. Pinapatay po. Alam po ba ninyo kung ilang bilang na ho? Hindi nga po magkakapareho ang bilang, pero 30,000 mga innocent people have died under the drug war of President Duterte. Kanya ho, nanganganib po siya eh. Itong July daw po, mga kabayan, itong si Pangulong Duterte baka hulihin po ng ICC. Baka hindi kayo maniwala na may pulis sila na kaya ho nilang manghuli ng mga sovereign leaders, ha? O, maniwala po kayo at meron na pong mga pinakulong ang ICC na mga presidente po ng mga nasyon. O di ba? Meron na po eh. Meron ng sampol ang mga yan. Kanya wag sabihin po ng Pangulo natin na siya po ligtas o dito sapagkat tumiwalag daw po siya eh. Hindi po sakop eh. Ang ICC mismo ang nagsabi, meron pang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kahit tumiwalag po ito
noong 2019 sapagkat from 2016 hanggang 2019, the Philippines was still part of the Rome Statute. O ayan, Mr. President. So, matakot ka na. Matakot ka na sapagkat ang mga manghuhuli sa iyo, nandyan na malapit na pinag-aaralan na talaga kung ano ang dapat gawin sa mga katulad po ninyo na, you may not be killing directly, pero kung ito po ay state affair, ito po ay state policy na sinasabi po ng ICC po ngayon, you may not have killed directly these people, pero ikaw ang nag-utos, sa iyo nang galing ang kanilang kapangyarihan, pumatay, and naniniwala po yung mga pumatay na this is a state policy, then the President and his commanders on the ground, ito po yung huhulihin po ng ICC. Kaya itong si Bato de la Rosa, huwag kang pakakampante ho dyan, Senador de la Rosa, no? Kahit mabigat ang katawan mo sapagkat malaki na ang tiyan mo, mabubuhat ka ng mga taga-ICC. Malalaki din po sila. Okay? Ariglado? Ay, nako talaga mga kababayan. Huwag nating susubukan ang international community sapagkat malakas po ito. They have the power and they have the authority. Bagsik kaagapay ng bayan, Sir Ben, tama po kayo. Hindi rin po nakita ang mga utak sa droga. Pero ang napapatay nga, pobre po, Sir Ben. Ang mga utak, hindi nila mahuhuli-huli. Tapos ang ipapakulong, ang ayaw magpabakuna. Lang yung buhay talaga, no? Taliwas talaga sa kagandahang asal ho ito. Nakakahiya po mga kababayan, pero ganito po ang itsura ng ating tagapamahala. Unfortunately, nakakahiya. Nakakahiya talaga mga kababayan. Ang dami pong mga ang dami pong mga nakakalusot na mga shabu-shabu. Di ba? Maniwala po ko yung almost every day nasa mga pahayagan, balita ho sa radyo, balita po sa telebisyon, milyong-milyong halaga ng shabu nasasabat. PDEA at ng Philippine National Police. Kung minsan nga po nag-aaway pa itong dalawang ahensyang ito. Nag-uunahan sila. Malaki siguro ang komisyon nila pagka nakahuli sila. Pero magtataka po kayo. Ang laki-laki pong halaga ng kanilang nahuhuli. Pero bakit wala ho silang nahuhuling tao? Sa tingin po ba ninyo mga kababayan, yung mga milyong-milyong halaga na nakuha po sa isang bodega, wala pong nag-aalaga ho doon. Wala yung may-ari. Sino po ba yung may-ari? O halimbawa naman ho sa kalsada ho, sa sasakyan, nahuli po, nasabat. Bakit hindi po makulong ho yung mga nagdadala ho niyan? Ito ho, mga kababayan, kaya kailangan buhayin ang mga ito yung mga maliliit Kasi sila po magtuturo sa mga pinagbumulan ng kanilang mga hinihit-hit o kaya sinisinghot. O pagka pinapatay mo kaagad, wala ka ng tracing. Eto nga ho mas magagaling po mag-trace sa mga puliso Dapat ito gamitin ho natin sa virus na ito sa halap na shabu. Dapat ito mag-tracing ho sila para hindi tayo mapasok ng nakakatakot na Delta variant na ito. Hilingin nga ho natin sa Pangulong Duterte, ibaling na lamang po niya ang kanyang atensyon dito sa virus kaysa yung mga shabu-shabu.
Kung wala rin po kayong mahuhuli na mga drug lords, wag na ninyong tuloy. Kasi ho, ano useless po Nahuli ninyo ngayon. Nasa kamay po ng pulis. Sabi ni Charlie, tatabihan, i-recycle yan. Oo nga di po ba? Alam naman po ng mga kinaukulan. Alam ng Pangulo yan. Pero bakit po niya pinapayagan? Ay hindi ko sinasabing meron siyang kapartiyo dito. Hindi ko sinasabi ho yan, mga kababayan. Hindi ko sinasabi ho yan. O sino man ho sa kanyang mga kamag-anak, wala akong sinasabing ganyan. Wala po akong sinasabing ganyan. Pero magtataka ho kayo, bakit po walang nahuhuli sa mga ere? Ay, nako talaga naman Willie Espiritu is watching, Padre. Gandang gabi sa iyo. Good evening. For your information, ay wala tayo bukas dyan. Sa Lunes po, Monday to Friday, si parang Willie Espiritu. Ayan, Monday to Friday. For your information, alas 7:30. O tama? Okay. Si Charlie naman bukas. Alas 9 hanggang alas 11 na po yun. Okay? Sabado yan. Si pareng Charlie. Masarap makinig sa programa ni pareng Charlie mga kabayan. Kasi nagpriprito siya dyan wag lamang kayo masyadong lalapit. Baka matalsikan kayo ng mantika. Masasarap po yung mga priniprito ni pareng Charlie Fredo. Mga kabayan, Okay? Bagsik kaagapay ng bayan. Tama po, Sir Ben. Bakit nakakalusot? Tapos huhulihin nila sa bodega. Isipin ho ninyo, mga taong Bureau of Customs ito. Pinakakawalan pagkatapos huhulihin sa bodega na. Taga-customs pa rin po manghuhuli. Anong klase ho ito, mga kababayan? Pagkatapos, ipapublish sa mga major dailies natin. Tatatlo na lamang po yata ang major dailies natin dito Pero mababasa ninyo ang kanilang mga accomplishment daw Pero para sa akin, hindi accomplishment yun. Katarantaduhan po yan, mga kababayan. Sapagkat in the first place, hindi na po dapat nakalusot sa Bureau of Customs yan Pero bakit Kasi doble-doble ang tara ko dyan. Pakawalan. Okay. Napakawalan. Di siyempre, magbibigay yan. Malaki mga kababayan. Malaki po ang bawat container na pinapalusot dyan sa Bureau of Customs. Maniwala kayo mga kababayan. Alam po natin yan. Di nagbigay na. Ibang grupo naman ng mga taga-Bureau of Customs ang uhuhuli doon sa bodega. Doble-doble pa ang kita ng mga tarantadong mga customs people mga kababayan. Ayop talaga. Hindi ko na maintindihan ito, bagsik. Bagsik kaagapay ng bayan. Siguro magbasit-basit ka nga doon, Padre. Doon sa Bureau of Customs. Palalaman mo ang istorya ng Bureau of Customs. Alam ni paring Ricky Tisoy ito, Padre. Eve M. Ramos. Magandang gabi. Eve, good evening. I'm happy you are still with us, Magandang gabi. Stay with us. Malapit na tayo matapos. 15 minutes na lang. Iinom lang ako ng konti, Alright. Balikan lamang po natin sandali, mga kababayan. Itong napakahalaga na napupulot natin sa mga, lalong-lalo sa Ateneo, alma mater of Noynoy. Nagbigay po ng parangal sa kanya ngayon at kasama po ang misa. Magkakaroon pa po ng misa po bukas po yata, and then before it goes to Manila Memorial Park for the final interment na po. Makakasama na po ni Noynoy ang kanyang mga magulang sa Manila Memorial Park. Ang napulot kong napakaganda
na binanggit po ng pare sa kanyang homily kanina, Noynoy Aquino was the president for others. Napaka napakalawak po ang ibig sabihin ng katagang ito. Noynoy was the president for others. He was not the president for himself, neither for his family alone. Nangingibabaw po ang kapwa na paglilingkuran. Yan po ang ibig sabihin ng a president for others. If you remember, one time po napapag-usapan po natin ang pag-ibig, di ba? And I wanted you to define for me pag-ibig. At dinefine po natin ang pag-ibig sa ating programa. And we define it for others. Para sa iba. Ang pag-ibig. Kung siguro po, mga kabayan, kung lahat o kaya 3/4 man lamang ho ng ating mga opisyalis ay ipasok sa kaibuturan ng kanilang puso ang ibig sabihin ng paglilingkod para sa iba. Sa tingin ko po mga kababayan, hindi po tayo talaga maghihirap. Matagal na po sana tayong yumaman talaga as a nation at naging matatag. Yung mga modernization ho natin sa Armed Forces of the Philippines, di ba? Namimili po tayo ng mga kagamitan. Lahat daw yata gusto na bilhin na talaga kahit mahal. Sige, bili. Pero bakit tayo bumibili? Is it for the country? Or merong kikitain ho yung mga bumibili? Ito modernization po sa mga transportasyon ho natin mga kababayan. Anong binibigyan po ng halaga ngayon ng ating pamahalaan? Yung mga bago. Paano yung mga maluma? Are they really working for the people, yung mga maliliit? O yung working for themselves? Makikita ho, kitang-kita po natin mga kababayan, ang direksyon ng kanilang paglilingkod. Hindi po para sa bayan, kung hindi po para sa sarili. It is not for others, but for oneself. This is the big difference of the performance of Mr. Noynoy Aquino and with other people who are in the government today. Ito po ang napupulot natin sa mga kataga, statements from people who knew Noynoy Aquino ho, mga kababayan. I do not know kung ngayon lamang ho natin nadinig sapagkat ito talagang all things good should be heard in the wake of a dead person. Mahirap daw po magsalita ng mga hindi po tama. But alam po ninyo, halos magkakapareho, magkakatugma po ang mga sinasambit ng mga nagpapahayag ng kanilang mga pagkikipagdalamhati. Man for others, man of integrity, man of humility ho, mga kababayan ko. Halos pare-pareho, the same description of a former president ho, mga kababayan. Which means to say na itong taong ito
ay mabuting tao. Mabuting tao po, mga kababayan. Yung mga nagsasalita, they're very emphatic. Mararamdaman mo, sincere po sila. Hindi po yung balat bunga. Hindi po yung, okay. Magsasalita ako. Pupurihin ko siya ngayon para ako'y sikat din. Hindi po eh. Mapagpakumbaba rin pong sinasambit po nila yung laman ng kanilang puso. Na totoo. Nakikita po nila sa buhay ng kanilang dating Pangulong Noynoy Aquino. Okay? Isko Moreno says, very, very simply, Noynoy Aquino championed good governance that promoted efficiency, good governance that promoted efficiency, and reduced opportunities for corruption. The same thing is said almost from day one hanggang ngayon, mga kaibigan, from the different speakers. Halos pare-pareho sila ng mga sinasabi. Integrity, humility, honesty. Governance, integrity, humility, without fanfare. No corruption, no abuse of power. He championed the defense of our sovereignty. Yan po ang mga, that is why some said, mission accomplished. Natapos na. Yan ho. Tatlong Aquino ho ang magkasunod-sunod na nawala po sa ating bansa. Pero they did not leave us alone. They left us a legacy that we will always remember for the rest of our lives, because it is very meaningful, very significant for all of us. Sana ho, magpalayon po tayong lahat. Pagdasal natin na kahit pa paano, mukhang wala na ho mga Aquino na susunod. Meron pa ba? At kung meron man po sana, kasiyahan po siya ng ating Panginoong Diyos at ipagpatuloy po sana ang nasimulan ng mga Aquino. Nakobe Ayuski is watching. Oy, kwan ko ito. Schoolmate ko po ito. Nakaba Ayuski is watching. Good evening, ma'am. Hi. Jeannie Bricky Sol de Bella. Hello po, sir. Good everyone. Ann Navajo. Good evening, Sir Ben. God bless and more power. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa. So, mga kababayan, sabi po ng isa pa, di man perfecto, pero mabuting tao. Alam po ninyo, mga kababayan, hindi ko naman po nanaisin na mamatay kagad para madinig po itong ganitong mga kataga. Pero, inahangaan ko po si Pangulong Noynoy Aquino. Despite everything, mga weaknesses daw po niya, he was able to prove to all of us na hindi po nakikita ang katapatan, kapakumbabaan sa itsura ng tao. Ang kabutihan po ay nakikita po sa kaloob-looban ng isang nilalang. And magpasalamat po tayo sapagkat nabuksan ang ating mga kaisipan sa katotohanan that Noynoy Aquino was not the person
others thought he was. Okay? Sana ho, ipagdasal po natin na tanggapin po siya ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kaharian. I think he deserves it. Kung pagbabasehan po natin ang pagpapatotoo ng kanyang mga kakilala at hindi kakilala, he has fulfilled a mission entrusted to him. That is why siguro masasabi po natin he has accomplished, he has done his mission well, and therefore he has a place in heaven. So sana po hindi lamang po ipanalangin ho natin. Sa bagay, baka hindi pa nakakarating ho doon, panalangin ho natin. Pero hingin din po natin ang kanyang tulong para gabayan ho tayo. Gabayan po tayo because we are still connected with them, mga kaibigan. We are, meron po tayong connection sa ating po mga kababayan at mga kapwa-tao na nauuna na sa kalangitan. That is why, this is our belief, di ba? Meron pa tayong connection with them. They can pray with us, we can pray for them, pero more often than not, sila po ang mag-aalalay po sa atin kung tayo po ay kailangan po ng kanilang mga saklolo. And therefore, siguro hihilingin din po natin na huwag tayong pababayaan habang tayo po ay nakikibaka pa po dito sa ating mundo. Okay? So, finally ho mga kabayan, ang pinakamahalaga na sa akin po ay nagampanan po ni Noy Aquino ay itong defense of our sovereignty. Hindi po niya nakayanan siguro ang physical power ng China. Tama po ang kanyang ginawa. Idinulog po niya sa tribuna ng nagkakaisang mga bansa ang usapin dito po sa atin. Inaagawan po tayo ng teritoryo eh. Wala tayong magawa sapagkat mas makapangyarihan ang China. Pero merong mas malaki sa China na pwedeng lumutas sa problema po natin. At ito po ang The Hague Tribunal, Rome Statute. Nanalo po tayo, naipanalo po ni Pinoy. Naipanalo po niya mga kababayan. Dapat hindi na tayo nililigalig ng bansang China ho. Pero pumalit po ang isang pangulo na inaibigan ng China. Kailangan po niya ang tulong ng China. Nagkaroon po tayo ng utang na loob. Pinamimigay na ho tayo sa mga komunistang incheck ho. Anak ng pating talaga ho, mga kababayan. Ito po ang pinakamasaklap na sasapikin po ng bawat Pilipino. When the Philippines becomes pag-aari na po ng komunistang incheck, hindi po malayo yan kung hindi po tayo mag-iisip-isip, ho, mga kababayan. Naipanalo na natin ho ito eh. Maraming pamamaraan para maipatupad ang desisyon ng tribuna. Pero, ano sabi ni papel lang yan, basura lang yan. Yan ang sinasabi ng Pangulong Duterte. Which is tantamount to saying, ay, bigyan na natin ng Pilipinas sa mga incheck. Ayan o, gusto ba ninyo? Magiging citizen na po tayo ng China at magiging komunista na rin po tayo. Ha? Mga kabayan, ako po, I will not. No? Hindi ako sasang-ayon sa ganyan. Kanya, hindi na ako mag-iisip-isip sa susunod na election. Wala na ho. Hindi na po pwede itong administrasyon na katulad nito. Okay? Good evening, Sir Ben. God bless and more power, sabi ni Ann Navajo. Charlie Fry, bakit si Pinoy ang kinuha ni Lord at hindi si Duterte? Kasi iba ang kukuha sa kanya. Hindi si Lord. Okay ka dyan, Charlie. Alam ko na.
Alam ko kung sino kukuha dito kay Pangulong Digong. Ha? ICC. Sabi nga po ng mga nakakaalam, malapit na raw po. Sabi nga nila, baka itong July. Baka si June Samson, Padre. June, alam mo ba kung kailan kukunin si Mr. Duterte? Ay, natutuwa ako sapagkat biglang lumitaw ang pangalan ni paring June Samson. Ito, Apo. Di ba, Samson? June, magandang gabi sa iyo and to your family. I hope you're safe, ligtas at laging nasa mabuting kalagayan. Ang mga Samson dyan sa Malinta, Valenzuela, Bulacan. Alright. Pero mga kababayan, mukhang wala na tayong oras po. Nandyan na po si parang Doy del Castillo. Magpapaalam na po tayo sa lahat. Nandito pa si Mel. Kaya ang isang tao di pa kinukuha ni Lord kasi binibigyan siya ng pagkakataon para magbago. Tama yan, Mel. Pero tama yung sinabi ni Charlie Fry kaya hindi pa kinukuha ni Lord si Digong sapagkat iba po ang kukuha sa Ayos ka dyan, Padre. Sabi ko na nga ba, manood ho kayo, mga kababayan. Sa programa ni Charlie Fry bukas, alas 9 hanggang alas 11, marami po siyang ipriprito dyan. Wag lang kayong lalapit masyado. Baka matalsikan ho kayo ng mantika niya. Alright, mga kababayan, wala na tayong oras po. Sa lahat ng mga nag-comment at bumati po sa atin, maraming salamat, Ma'am Ravenna. Good night, Your Honor. Miss Universe, keep safe and God bless you always. Good night din po, Ma'am Ravenna. Hanggang sa Lunes na po tayo. Happy weekend, everybody. Biyernes po ngayon. Michael Onyate is also, Sir, pakibati si Ninong Jimmy Paipon from Mike. Oy, Jim. Eve Ramos, good night, Sir Ben. Safe weekend. Lita Real, thank you po. Ayan. So, marami pa ba? Okay, wala na. Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.